niyo ang inyong mga sarili bilang isang buhay na banal at hangal na nagtigigo sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Kanya. So, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Good morning! Ayan. Sino po dito mga pinagpala ng Diyos? Buong linggo na pinagpala ng Panginoon, itaas ang kamay. Iwag. Ayan, ang dami talagang pinagpala ng ating Panginoon sa buong linggo na ito. At alam ko na ang Panginoon ay nagpo-provide lagi. Siya ang ating kagalingan, siya ang ating bukong, siya ang ating takbuhan. Amen po ba? At alam natin na sa pangalan ni Jesus, lahat ng imposible ay nagiging posible. Tama po ba? Amen po ba? At napakadaming miracles na ginagawa ng ating Panginoon. No? Napakadami niyang ginagawa sa buhay natin. Sa panahon ng kalungkutan, ang Diyos ang ating kaligayahan. No? Sa panahon ng sakit, ang Diyos ang ating kagalingan. Sa kabila ng mga problema meron tayo, ang Diyos ang ating kapayapaan. Amen po ba? Kaya sabi niya, hindi na dapat tayo umalis sa Panginoon. Manatili tayo sa presensya ng Panginoon, manatili tayo sa kingdom ng Panginoon, dahil lahat-lahat ay nasa Kanya. Amen po ba? Nasa Kanya ang kapayapaan, nasa Kanya ang kagalingan, nasa Kanya ang lahat-lahat. Dahil makapangyarihan ng ating Diyos. Amen po? Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, isang magandang umaga po sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po Diyos sa panibagong buhay at kalakasan, Panginoon, na patuloy na pinagkakaloob po sa aming Panginoon. Maraming salamat po Diyos sa bawat isang pinakuli dito, Panginoon, para po kami ay sumamba sa inyo, Panginoon, para po mapapurihan ka po namin sa anumang kung meron kami, Panginoon. Patuloy po Diyos na manitas namin, Panginoon, ang iyong pangalan, Panginoon. Masamba ka po namin iyong umaga, Panginoon. Tunay na nagkakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay na karapat-dapat ka na lahat ng pagsamba. Karapat-dapat ka, Panginoon, na lahat ng papuri, Panginoon. Dahil nga, O Diyos, Ikaw ang aming sandigan, Panginoon, sa anong pagkakataon ng buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, dahil napakakapangyarihan ng iyong pangalan, Panginoon. Dahil man po, Panginoon, ang pinagdaraanan namin, Panginoon, Ikaw, Panginoon, ay nanatiling tapat sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Yahweh, Panginoon, dahil tunay na karapat-dapat ka sa lahat ng papuri at pagsamba. Tunay nga, O Diyos, this morning, mula sa trono niyo, Panginoon, pakinggan niyo, Panginoon, ang aming mga awitan at pagsamba na tamang iaalay ng namin, Panginoon, sa iyo. Muli, O Diyos, pinabalik namin sa inyo ang mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan po natin ang palakas na palakpak ang ating Panginoon. Mas palakas para palakpak. Tunay nga na in Jesus' name, lahat ng bagay ay magagawa natin. Hallelujah. Sabay-sabay na kumatawid at papalakpak sa ating Panginoon.
dito naniniwala na there is power in the name of God? Kasi ako natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Kaya kung ikaw ay may sakit ngayon, I declare in the name of Jesus, you are healed, you are healed. Hallelujah. Hallelujah. Kung ikaw ay nakakaranas ng kahirapan, ikaw ay magiging malaya. Hallelujah. Because there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Hallelujah. Tunay nga na lahat ng chain sa buhay natin ay mawawasak in the power of Jesus. Hallelujah. The chain of sickness, the chain of poverty, the chain of diseases. Hallelujah. Let us all pray and let us declare that there is power in the name of Jesus. And let us declare no, sa buhay natin, lahat ng chain na meron tayo, in the power of the name of Jesus, magiging malaya tayo sa lahat-lahat ng negatibo sa buhay natin. Hallelujah. And let us praise the Lord. And let us say, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in
speak the name of Jesus over every heart, every mind. Though there is peace within your presence, I speak Jesus. I speak Jesus, because there is power in your name, Lord. And there is healing in your name. There is freedom in your name. There is life, Lord Jesus. There is power in your name, Jesus. Simple chains from the mountains. Jesus name is sweet. Jesus name is darkness over every enemy. Jesus Christ, I live, I sing your name. Jesus. Jesus on the mountain. Jesus name is sweet. All the praises and glory from the Lord are mine. Say welcome, hallelujah. Patuloy na sasabihin ka namin. Patuloy na rin, Lord. Pupurihin ka namin sa Lord. Sa Espiritu mo at katotohanan. Ikaw na magpapagawa ng deserve ng lahat ng pagpupuri, Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you for the healing. Thank you for the power, Lord. Thank you for the freedom. Hallelujah. There is power in your name. Because you are mighty. You are holy. You are the great Lord. You are the King of Kings. Hallelujah. Let's worship the Lord. Patuloy tayo sa pagkasalan ng Lord. Hallelujah. Purihin ka. Purihin ka namin. Pagkasin ka ng Lord. Sa Espiritu mo at katotohanan. Hallelujah, Jesus. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Pakikuha po yung office, yung upuan sa office, meron po sa upuan sa office, pakikuha lang po. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Ay, magandang umaga po sa ating lahat. Hindi magandang umaga yung ulit. Magandang umaga po sa ating lahat. Pakikuha po yung mga nanonood ng basketball sa inyo. Para dapat masikat si Lord, di ba? Siya yung nangdaro natin. So, pwede ba, kahit lang, iyan lang katabi mo, marang ka lang sa katabi mo, marang lang, harap ka, unahin ka kayo, parang di magulo. Harapin ko lang yung face to face. Face to face. Harap mo kayo kayo, harap kayo mo. Lahat kayo mo, kahit na ganit lang, harap kayo. Sabihin mo ganito. Dapat wala nang pressure. Kasi meron ka ng pressure. Yes. Dapat wala ka ng pressure. Meron kasi ikaw na pressure. So, ngayon, pag ikaw ay merong pressure, your stronghold turn into pressure. Amen! Hindi nyo naiintindihan, di ba? Pagka kayo may tiyak na siguradong kalalangin sa Diyos, ang inyong stronghold turn into pressure. And the pressure ay yung the mystery of the kingdom of God. Amen? Na ikaw ay tinagaharilan ng Lord. Amen! So now,
ang ganda ng mga awit natin, siguro dapat hindi yan maganda. Kundi, kasama talaga natin si Lord. Parang, nasamba niyo ba si Lord? Yan, ngayong umaga, itugmas sa ako ang labanan. Alam mo, sino dito nakakaranas ng labanan? Any kind of battle na meron tayo. Meron tayo tinatawag na ibang klase ng battle. Sino dito nakakaranas kayo ng battle sa buhay? Pag-battle hindi na. Hindi, yung totoo. Sino dito nakakaranas ng battle? Yung totoo. Mayroon po konti lang. Yung totoo talaga. Kasi gusto kong makakaya kayo ngayong umaga. Amen! Sa battle. Now, alam niyo po, itong battle ito, madalas na po natin itong minsan po sino na-inesin ito. Pero gusto mong ulitin. Sino po dito kilala si King Josaphat? Kilala niyo ba si King Josaphat? Kilala niyo po ba yan? Sa ibang Tagalog ay Josaphat. Sa hindi, Josaphat. Sino kilala si King Josaphat? Parang hindi ko kilala, no? Parang ako lang yata nakakilala, di ba? Si King Josaphat, one of the king of Judah. Ang Israel po ay dalawang tribe po yan nahati. No? Kasi nung nagka-problema, after the King David, nabiyak po ang Israel. Merong dalawang tribe, yung Judah at saka yung Benjamin, at ang isang tribe ay yung 10th tribe. Yung isa'y tinawag na Israel, yung isa'y tinawag na Judah. Kaya pag ikaw Hudyo, ikaw ay galing sa Judah, kaya ka Hudyo. Israelite, parang Israel, nag-iwalay sila datay. Now, itong pag-uusapan natin ay all about, meron din naman konting Israel siya, pero at the time, ito yung panguna ni Judah, ni King Josaphat sa bansang Judah. Kung meron po kayo Bible, pwede yung pupuksan ito sa, yakin natin ha. Yeah. So now, ang pag-uusapan natin, sino yung sinasabi kanina yung battles, yung battle is not ours. When battle becomes, hindi yung ating laban. Hindi natin laban ang battle. Kaya yung bangit natin kanina, yung mga kinanta natin, kasi nito po, lahat ay walang talong alaban. Hindi mapunta pa sa darknet, mapunta sa street, mapunta sa kasi Jesus in the midst. Diba? Jesus in the midst. Kasi nandun si Jesus kaya wala kang matalo-talo. Yung pinapag-usap, when the battle is not yours, ito pa sa in times of difficult situation. Now, ano-anong mga nakakarap nating battle sa buhay? Sino po nakakarap dito ng mga battle? Halimbawa, pagdating natin sa salita, ayan, financial issues. Sino dito may battle sa financial? Sino dito walang pera? Wow, galing, lahat may pera. Gusto ba yan? Sino dito walang pera? Wow, galing talaga, wala talaga, lahat talaga. Wala kayong battle sa pera? Sino walang battle sa pera? Para mawala natin, may battle Sino dito may labanan sa financial? Ito, parang ito, sigurado nyo. Sino dito may utang? Tapos wala kayong labanan. Okay yun, mas maganda. Ano ba, positive nun? Hindi na po kahit may utang na hindi mo ginagawang bakit. Tama ba? Hindi mo ginagawang labanan ng kahit kailangan kahit may utang na. Kasi the battle is from God. Amen? Hindi natin laban ito. Laban ito ng Diyos. Amen? Yeah. Now, sino dito mayroong physical problem? Kami na sabi, yung kanta, mapasin nyo? Your name is? Yung pangalawa? Healing. O, kita nyo. Sino dito mayroong physical problem? Ha? Sino dito na? Wala. Sino dito lagi na stress? Sino dito lagi ka din disappoint? Sino lagi dito masakit ang ulo? Pag akin ang gawain? Sino dito masakit ang ulo pag akin ang gawain? Hindi mo tapos ha?
ano eh, ang sabi ko, maintenance, parang nag-maintenance ako ngayon. Pero, namamanit ni Lord. Amen? Kaya yun ang natin. Kaya, yun dito, yung mga social issue, yung mga sa mga drama, yun dito, ha? Yung may drama sa buhay, mga emosyon, grabe, yun dito. Iiyak na lang palagi. Yung sa kabarkada, may problema, yun dito may social. Teka, next, natin. Ito ang pinakamalaki. Sino dito may laban ng spiritual? Ha? Sino dito may laban ng spiritual? Ayaw tinatamad na kumating. Ayaw mati ng prayer group. Ayaw mati ng gawain. Ayaw mati. Sino dito? Ang may spiritual battle. The battle, lahat ng naranasan natin labanan, pagkatiwala natin ang Diyos ang makikipag-laban sa lahat ng ating battle. Amen? Pwede mo trabaho natin sa Diyos. Ay kwento na tinatawag na kwento ng mga Juda na kung saan sila ay nasa lugar na tinatawag na para magiging survival. Nasa panahon sila ng depression. Kasi yung buong samahan ng Moabite at saka Amalite at pinagsamang Moabite at saka ang Ammonite ay tinatawag na Midianite. Kaya naging tatlo, yung kaya bukod pa doon, meron pang mga kalyado para girahin si Josaphat. Ano si Josaphat? Nagkaroon din siya ng tinatawag ng fear and dismay. Nagkaroon din siya ng pagkatakot, pero kahit kailan, hindi siya nagkaroon ng panic. Hello. Sino dito walang takot? Ha? Sino dito walang takot? Lahat tayo may takot. Si Joshua, hindi siya nagkaroon ng takot. Ay, may takot siya, pero hindi siya nagpanik. Magkaiba yun. Now, tingnan natin kung natin ng tinatawag natin gera o battle, hindi lang si Juda, hindi lang si Joshua, kundi ang buong bansa ng Juda at Israel. Kasi nung nalaman nila sila gagarahin, kasi ang kailangan nila, bukod sa napakaraming kaalyado ng kalaban, mahina pa yung military nila. Mahina yung mga sundalo nila. Kulang pa sila sa gamit, kulang sila sa labanan. Mga kapatid, kung halimbawa ang Pilipinas, kung lalaban tayo sa gera, kulang na mahina talaga ang militar natin sa ibang bansa. Kulang ang ating gamit. Hindi talaga tayo mananalo. Di ba? Ang panalo natin, kung sumama sa atin ng Diyos. Amen. 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 Kaya, dito, nakikita natin ang sobrang kainan nito. So, kung kayo ay mahina, ano ang gagawin ninyo? Tapos, aharap kayo sa napakalaking problema. Sunod-sunod na problema. May problema kayo sa pinansyal, may problema kayo sa pamilya, may problema kayo sa kapitbahay, may problema kayo sa eskwelahan, may problema kayo kahit sa sakit. Ano ang gagawin nyo pag meron kayong problema? Isang malaking problema, ang pinansyal araw-araw yung problema natin. Pero ano minsan mabigat na labanan natin? Isa rin yung sakit. Pag nakakaranas ka na, halimbawa, pero kaibigang pastor, more than 15 years na hanggang ngayon may sakit. Anong sasabihin nyo? Pastor ko, may hatol ka. May hatol ka na ibang tao, di ba? Hindi natin alam bilang buhay, di ba? Kung halimbawa, may hatol ka sa pamilya, yung anak mo kasaway, ang hirap. Ano gagawin mo? Anong kinakarap ko? Anong klaseng bagay ang kinakarap mo? Ang problema mo dito na. May problema kayong magiging mo, may problema doon sa nalukon mo. Yung asawa mo, may problema ka sa asawa mo. Ano gagawin mo una para sa labanan ito? Hello. Tingnan natin ang kasaysayan ni Haring Josaphat kung paano niya hinarap ang battle na ganito. Amen. Handa mo kayo? Amen. Handa mo na eh? Amen. At handa mo kayo na ang battle ninyo, paano nyo lalabanan? Amen. Wow. So yan. Kasi sa lahat ng labanan, hindi nawawala kahit ang labanan natin araw. Pero tingnan natin kung sino ang magiging bakat natin sa ganitong klaseng
magkaroon ng sariling lakas para lumaban. Meron lang ipagkagawa si Lord. Now, eto na tayo. Now, Judah, bakit ito na? Pinagito ko na po yan. Surrounded siya ng mga kaaway. Yan. Ito sinasabi ko. Binagit ko na po yan. No? So, Josaphat, nagkaroon ng mga tao. Now, ito po natin gawin. Basahin nyo. Ready, one, go. Set your heart to seek the Lord. Ulit. Bilang ko sa ito para sa Israel. 1, 2, 3. Set your heart to seek the Lord. Sino dito hinahanap si Lord? Bakit siya may problema? Sino dito pag may problema financial ay si Bumbay ang hinanap? Amen. Siya na. Ito na kaya. Sino dito pag may problema, hanapin ng bangko? Hahanap. Diba? Wala ka nang diba? Sino dito, pag may problema, nai-stress ka pag may sakit ka, sino ang inuuna mo? Doktor Rivera. Diba? Kaya, diba? Ang dami, diba? At pag ikaw ay may problema, naiinis ka pa sa kasambahay mo. Huwag kayong sumabay. Huwag kayong sumabay, diba? Diba? Yan. Yan ang gagawin natin. So, tingnan natin, ang unang ginawa ni Josaphat, tingnan natin, set your heart to seek the Lord. Pero ito hinanap si Lord pag may problema. May problema ka sana? Hinanap mo ba ni Lord? Hindi. Tinawag mo ang kasama ko kasi hindi. Para si Lord yun. Diba? Diba? May problema ka daw, tulakin daw. Hindi ka naman ganyan, di ba? Di ba? Imbis na mag-isip kayo, binagawa natin yung way. Di ba? Imbis na set your heart and mind to the Lord, ibigay mo pa daw ang ibigay mo. Kaya sa atin na marami, kung tayo yung magsasalita, magsalita tayo ng may kaunawaan, tayo yan, magsalita ng may kaunawaan, magsalita ng may kaalaman, at magsalita ng may karunungan. Amen. Huwag ang kayo magbibigay ng salita. Wala kayong alam. Kasi magkakamali kayo. Wala kayong pakunawa. And now, set your mind and heart to the Lord. Yan po ang ginawa ni Lord. Seek the Lord. Sabi niya. Una, sa Chronicles 2:83 yan po, nasabi rito, nagkaroon siya ng, siyempre, ang pagkatapos, natuloy lang po sa atin natin. Amen. Wala namang hindi ka natapos, diba? Dahil kung nasa problema ba? Minsan ako lang dapat yung mahal eh. Pero ngayon pero kung nasanay ka na pala, no? Kapag hindi ka nasanay sa akin na nakakailan, hindi ka takot eh. Wala ako eh. Kahit kumain ako ng nakakailan. At sinigis, hindi ako kumakain ka lang, napapabiligis ko. Hindi ako tatakot kasi kumakain ka. Pero ngayon, mahal ko, natatakot ko na rin kumain eh. Huwag na kumain eh. Di ba? Kasi ang kumakain ako eh. Di ba? Pero, bakit may entry doon, masakit yung ako. Pero hindi ko pa parang nakatulong sa mga magulit. Pero, nakatulong tayo ng tao. Kahit sabi mo minsan, kung bahala si Lord, pero dumarating yung time na natakot. Tama ba? Hindi mo tayo may di ba? Kaya nagkakaroon tayo takot. Kasi ako doon, ako may takot. Parang sabi ako tayo, di ba? Pero totoo, takot din ang tayo. Pero, ang kailangan natin mo, mag-panik Diyos sa akin, hindi siya nagpanik. Alam mo, ito yung mga ginamit na natin. Seeking God is a decision, prayer, before strategy. Ano yun po, yung kwento nito, ang gusto ko natin kaya, what Josaphat did, ito yung ginawa ni Josaphat, yung unang nakaharap na, yung makaharap yung parang yung kwento na sila'y didikmain. Didikmain sila yung parang yung kwento. Kaya sabi ni Josaphat, ano niya, una ay, he set himself, nagkaroon siya ng isang decision. Nung matinig ka doon, alam mo, kung meron kang Bible, sundan niyo po, mas maganda ka sundan niyo. Kung meron kang Bible, mas sundan niyo kung ano yung sinasabi ko, baka mamaya, akala niyo wala sa Bible yan. No. Second Chronicles, basahin po yan. Now, dito po, ang ginawa ni Josaphat, imbis na siya magreklamo, imbis na siya magpanik, imbis na pwede naman sabihin, kaya mo yan, dahil ako'y anak ng Diyos, dahil ako'y pinamumunan ng Diyos. Pero nagkaroon siya ng pagkatakot. So, ang ginawa niya, nagkaroon
suot ng Bible. Alam mo ba kung ano decision ka sa kanya? This sought the Lord, hindi tao, hindi strategy lang. Ang hinanap niya si Lord, hindi yung magaling kami. Buong siya kami, kaya ba? Marami kong kalaman, ayaw ko na gagawin. Magaling ito gagawin. Kung magagawa ka ng sarili mong strategy, para malabanan mo lang makarap yung mga labanan. Halimbawa, may utang ka, kaya, ano gagawin ko? Kaya, naman ako sa kapitbahay ko, baka sakali. Pag wala mga utang, meron ka na siya ito. Pupunta ko dito sa kabila. Pag wala ko yung mga, ay, magulo na lang ako. Magulo na ako. Magulo na ako sa buo. Pag wala ko, ay, pupunta na ako sa bubay. Gano'n ang crazy. Kasi wala kang mautang. Yung bubay kasi, sandali na kung mautangin ka agad. Di ba? Kasi laki ng tubo. Tama ba? Pero hindi na rin yung ginawa ni Diyos. At nag-isip siya ng sarili niyang strategy na hindi siya nag-isip na, "Hoy, kaya natin ito kasi may mga sundalo tayo dito, kaya kung ano, harapin na lang natin." Hindi ka na hihina. Hindi natin mga ginawa niya. Una sabi niya, he proclaimed a fast. Ito yung total dependence niya. Ang ginawa niya, imbis na sinabi niya sa lahat ng tao. Hindi siya umasa sa galing lang niya. Kundi ang umasa siya sa lahat ng tao. Sabi niya, lahat tayo ay manalangin. Tumayo siya sa harapan niya sa plaza at sinabi niya sa mga tao na nawagin kung saan lusot pumunta ang mga tao, galing ang mga tao. Hindi siya ng panalangin sapagkat meron tayong kaharaping malaking battle. Amen! Pero dito na yan. Hindi ito tawagin ng pamilya. Kaya tayo, makain ko sa alam ng tayo, kaya namin, meron tayong mga kailangan. Pero rin na siya. Minsan sinusuwayo ko. Hindi ko wala kaya. Yung masasabi mo minsan ng impression. Sa isang asawa mo, sa isang pagkakas, nakakawa, nanghihingan. Kasi dalawa na kayo bumubuhat. Pag marami na kayo bumubuhat. Kami na tayo, yung ako'y nasa panungan ng tinatawag natin financial crisis. Dahil tayo ng mga ano kayo sa tayo. Tapos kung makatapos na siyempre, may nagsasagot tayo mga brate, mga brate na nito. Ang mga ginagawa ko, nandito kami yung dalawang asawa. Ang ginawa ko, tinatawag namin lahat ng namin. Tapos hinarap namin yung lahat ng problema. Ginagawa ko sa mga ano ko, daming pangayon. Ginagawa namin sa rito. O, sabi ng mami niya, o dati mo, wala naman i-share. Hindi para sa iyo lang. Dito. Kaya masira sa yan. Pupunta yan, kahit walang pera. Sa dalawa, mga ganyan tapos. Araw-araw, lahat kayo, kiragasan niya. Hindi naman tayo maraming, wala naman tayo maraming. Yan yung nangyari sa akin. Tinatawag ko ng anak ko. At minsan sinubukan ng aking anak na pangalay. Na siya, Gali, mukhang nag-overgastos, sabi niya. Dito rin niya. Pero naman, sinubukan niya ako. Dahil akin naging gastos pa. Diba? Kaya pa ko niya, at least alam na ng anak ko. At alam na nila kung paano sila tutulog. Diba? Alam na nila ako. At kaya in a 2 years time, napadali namin binayaran ng 400,000. Kasi alam na nila ako. Pero kasi, hindi na ako sinanong ko dahil ako ito malakas na. Tapos alam mo araw din siya. Ang napakalakas talaga ng aking confidence. Kasi malakas ako. Ayaw kong gumawa. Ayaw kong magtrabaho. Lahat na naman ako sa buka. Doon na siya. Namamasada ako ng araw. Alas 4 na madaling araw. Binata pa lang ako. May sarili na ako sa sakyan. 2. Pero, ang dalawa ko ng araw. Ayaw ko yan. At the age of 40, ang sabi ko, magiging stand sa buhay ko bago ko magkatawa. Dami. Kasi hindi ko sinama si Lord. Kasi yung bagay sa akin, talo ko sa akin. Pero, pag tinayos, nung talagang naging totohanan, kasi wala kami na zero sa akin. Pero, grabe ang ginawa ng Lord. Pero dinaanan namin, hindi siya gano'ng kadali, may mga consequence yung mga ginagawa natin. Lahat na ginagawa natin mali, kaya tayo naghihirap ko sa ngayon, nakasasakit tayo. Ito sa patuloy na ngayon. Kaya yung consequence ng bunga ng ating pagkakaroon. Mararanasan natin yan. Pero pag na-overcome mo yan, diyan mo muna makikita
kung paano ang Diyos na lumalaban sa lahat ng problema. Amen? So na ito, tingnan ko. Kaya, ang panawagan natin talaga sa church, ay kaya mga kami, nananawag kami every Friday. Alam niyo bakit? Napakalakas ang panalangin. Na kayo umaati na kayo, walang talo, walang laban na hindi tayo malatalo sa isang kwento. Kung ang panalangin, lahat mananalangin, pero walang malatalo. Makikita niyo kung paano sila doon sa patay na namin. Yan. Hindi agad nag-call ng meeting. Or, mga board, meeting tayo. Ang una niyang ginawa, tumawag siya ng panalangin sa kabuwan. Kasi yung total dependent niya ay sa kabuwan ng panalangin para. Hindi siya nag-post ng reklamo. Wala reklamo. Tayo pag may problema, sinabi mo na sa kapitay, may papalulit pa ko eh. Lalo sa may pera, wala kami ganito, wala ako sakit eh. Alam niyo, yan yung gagawin palagi. Ako kahit wala akong pera talaga. Hindi ako nagpanagilan mo na wala akong pera talaga. Hindi ko nakindiri sa akin. Kahit mga kapatid ko, yun ang alam nila sa akin. Pwede naman akong humingi tayo sa kapatid ko ng pera, pero kahit kailan, hindi ako nagpanagilan na wala akong pera. Pero hindi alam, maghihirap ako. Ang dami ko utang, ang dami ko utang. Hindi alam yun. Kaya hindi ko ugahin yung pagpanagilan. Hindi ko rin ugahin yung sobrang nagreklamo ko, yes, sa amin lang. Pero hindi ko nireklamo sa lahat. Kami magkatawagan. May perang dati mga medyo tulungan. Pero hindi ako mayor. Nilapan ko yung paging mayor. Lumaki sa punto talaga sobrang hirap. Minsan naiyak na lang sa loob. Sa problema na. Kasi ano kung bakit? Kung anong pinag-aralan, consequences pa rin yung ginawa ko na namagamayaw ako ng araw. Nakaya ko, matagawa ko sila lang ako, madaling ako. Ano ka ng fighting spirit. Kaya akong tayo eh. So yung kayabangan ako sa mabaksak eh. Namin sa mabaksak. So now, and the Lord ay command me, I won't get, hindi na ako, ay nakakaroon sa katuloy ako. May katuloy ako sa'yo. Then ang Lord siya. So now, ito, hindi siya nagpapuan ng reklamo. At tayo, pag meron tayong problema, wala tayong ginawa, kundi minsan hindi wala din dito. Nagpapuan ng step 3. Hello. Yun din yan. Diba? Nakikita talaga ng tao kung ano ka. Alam mo kung ano pinupon sa step 3, doon kang nakikilala kung sino ka. Diba? Ang pagpupon sa step 3, malalaman kung sino kang tao. Kasi inahayag mo kung sino ka. So dapat, maging mainit tayo kahit sa mga kasi lalo na yung isa. Ang hindi mo alam, walang kwentang tao eh. Pero hindi mo alam, doon gumagawa ang awal yun. Lalo ka ng pinukus. Ang tao wala yung gagawin eh, pero ang awal yung gagawin sa'yo. Lalo kang namabaw. Pero kung ikaw nagpapaya na hinago, ay tumatuwa ang awal. Sabi mo sa tabi mo, hindi ako yun. Sabi mo, hindi ako yun. Hindi kayo, wala dito na namin! Wala dito na namin! Dapat wala dito na. So, now, ito pa yung nasabi ko, kung hindi ka na po, he called the nation to pray. Kaya sabi ko sa inyo, mawawala ang pressure mo kapag ikaw ay merong pressure. Amen? Inagita na may pray na sure. Kaya Lord, baka makaraos lang. Bakit na Lord? Thank you Lord. Tulog. Diba? Ang haba ng ginawa ko sa mag-apoy. Hindi ka wala nagpasaramit kay Lord at tulog ka na agad. Diba? Samantalang si Lord, every time nagkatuloy siya, niya, wow, ang ganda ng ginawa ko. Sabi sinasabi siya, kapatid, wow, ang ganda ng pagkakalita ko. Walang araw na nagkasabi si Lord ng aking sinasabi, wow, ang ganda ng aking nilita. Parang ganito sabi, wow, ang sarap, ang ganda ng ginawa ni Lord sa akin sa mag-apoy. Ganoon naman araw-araw, sabihin mo yan sa katabi ko. Sabihin mo yan araw-araw. Hindi mo walang kang ginawa kung dinaglang ko. Wala kami pera, wala kami ulam. Parang ganyan. Sino dito reklamador? Katulad tayo ng mga sa Israel, reklamador. Di ba? Reklamador. So now, ito na po. When you don't know what to do, sino dito alam mo gagawin? Sino dito alam mo gagawin? Meron mo siguro minsan alam kasi alam ko kung sino ka, di ba? Pero may pagkakataon, hindi natin alam ang gagawin. Ano ang pwede natin gawin? Romans chapter 12, ang sabi nito,
We don't know what to do, but our eyes are on you. Kapag hindi mo na alam ang gagawin, saan ka titingin? Saan? Sa Diyos. Pero sabi dito, but our eyes are on you. Kapag hindi mo alam ang gagawin, ang sabi, pero meron isang Diyos na tumitingin sa'yo. Iba kung ikaw ang tumitingin, kaysa ang Diyos ang tumitingin sa'yo. Amen? Ibig sabihin, binabantayan tayo ni Lord araw-araw. Kung ginagawa mo yung tama kay Lord, sigurado ang mata niya, hindi malilingit sa'yo at may gagawin siya sa iyong tulong. Amen? Kung nakatingin ka malagi kay Lord, pero wala namang ginagawa para kay Lord, magkitiis talaga sa mga sakripisyo. Amen ba? Iba yung iba. So now, kapag hindi mo alam gagawin, just listen. Just listen. Problem may confuse us. Napakadaming problema tayo nalilito tayo. Sino dito na nalito sa problema, hindi na alam gagawin? Kasi alam ba yung problema? Diba? May problema ka sa anak, may problema ka sa pinasya, may problema ka sa akin, may problema ka pa sa asawa mo, may problema ka pa sa lahat ng negosyo mo, may problema ka pa nito. Talaga makukulis ka. Hindi mo na alam gagawin. Pero kayo sabi, God is never confused. Amen! Kung ikaw ay nalilito, ang Diyos natin kahit kailan, hindi nalilito. Amen! Amen ba ba? Kaya yung walang kakasya si Lord. So, saan mo magtitiwala? Sa hanap buhay mo, sa lakas mo, sa Diyos. Kasi ang Diyos, wala nalilito. Yung hanap buhay mo, ganda ngayon. Pero pag nasudakan ng ibang tao, naisipan ka, ubos ang yaman mo. Magkaroon ka ng isang tao na nagagad, yari ka na. Yari ka na kanan, yari ka upusin, yari ka sigaran. Tama? Pero kung magtitiwala sa Diyos, lahat yan imang-alis dito yung buhay mo. Lahat yan, imang-alis. Looking to God invites divine direction. Ito ang pagkain dapat. Dumingin tayo sa Diyos kasi hindi nagbibigay ng tamang direction sa atin. Amen? Siya at tayo magkakamali lahat. Pero siguro yung walang pagkakamali. Lahat ng gagawin mo na nakasangguni kay Lord, sigurado tama. Amen? Amen. Amen! Kasi kung tayo, may tama lang tayo. Dito sa utang. Di ba? May tama lang. So now, paano ba? Stand where God's names dwell. Saan ba lumalaki ang Diyos? Kapatid, saan ba lumalaki ang Diyos? Saan ba lumalaki ang pangalan ni Jesus? Kami na. Sabi, I speak the name of Jesus. Hindi na sinasabi na in the name of Jesus. Pero sa Bible, hindi siya sinasabi, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ano yung kakaiba nun? Ano yung kakaiba nun? In the name of Jesus, bakit minsan ginagamit in the name of Jesus? Minsan mo sa Bible, lalo sa benediction, ginagamit in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Alam niyo po, pag pinakit natin in the name of Jesus, nakapanis ko yung pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Kasi yung anak, yung Ama, ibinigay niya si Christ. Si Christ naman ang nagtiwa ng Espiritu sa atin. Kaya kung sinabi mo in the name of Jesus is the same as in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. The same po yan. Kaya. Kasi ako at ang Ama at isa. Di ba? Hindi naman yung todo, hindi ba kayo kapiyanan? Di ba po yun? So now, we stand before this house for your name in this house. Sino po ang pangalan ng ating Diyos Ama, ang Espiritu at Diyos Anak ay nasa loob ng inyong tahanan? Hello, dito. Sino dito ang kanyang tahanan ay pinag-aharian ng Diyos? Lahat yun. Kasi nagdidiklara kayo ng total panalo. Pag sinasabi nyo, ang Diyos na sa tahanan. Total panalo. Walang talo. Kasi
ang Diyos ang pinag. Alam niyo kung bakit nasa bahay ninyo nagdadwell ang paghari niyo? Alam niyo kung bakit? Sino dito gusto ba ba? Bakit nagdadwell sa tahanan ninyo ang Diyos? At naman, kumibo. Nanahimik ang lahat. Bakit? Kasi nandun ka. Sabihin mo, kasi nandun ka. Kasi ang Diyos nagahari sa buhay mo. Amen? Amen? Kaya mo kasi hindi tumatahan ang Diyos sa mga gawa ng Panginoon tao. Tumatahan siya sa kanyang gawa at tayo nilitaan ng Diyos sa kanyang nagawa. Kaya pag ang Diyos nagdadala sa tahanan, ibig sabihin, nandito yung anak ko na pinagaharian ng Diyos. Amen? Amen. Kaya pag wala, nawawala. Hinahanap pa natin si Jesus sa bahay kasi wala pa. Di ba? Pag may nagkakamuli ka sa tahanan nyo, nawawala si Jesus, nawawala yung Spirit. Pag magulo ka sa tahanan. Pero pag sa tahanan nyo, kaya ay grabe yung atmosphere ng Holy Spirit nandun tayo. Kaya kasi ang church kayo, ito ang baba, nakasambala namin sila, why? Kasi nandiyan kayo. Di ba? So kung wala ako dito, ano makakasamba itong building na to? Hindi. Sumasabi lang sa atin yan. Kaya yung atmosphere niyan, kung maganda, parang sila bilang, mapesip, ang ganda kahit atmosphere, sumasabi ko kasi maganda ang reflection ng Christine. Di ba? Nagiging tama na yung kanila, nagiging alignment na yung kanilang puso sa hari. Kaya lahat yan, nakukuha yung atmosphere pati sa atin. Di ba nagkakaroon ng magandang atmosphere at influensya? Yan, manatili natin ang growth ay nasa puso natin, sa buhay natin. The power is not in the building, but in the name of the King. Amen? Yan. Ang templo ay simbolo ng presence ng Diyos, authority ng Diyos, at confidence ng Diyos. Kasi we are the temple of God. Amen? Amen? Tawag nyo, we are the temple of God. It is a building. Tayo ang temple of God, kaya yung building na ito, sumasama lang, because tayo ay nandito. Amen? At ang Diyos ay nasa tayo natin kasi nandiyan kayo. We are the temple of God. We are the church. Yan. Kung nasaan ang presensya ng hari, doon, yun ang sabi ko, may protection. Ano naman nasa iyo ang Diyos eh, mag-iba ka? Sige nga. Ano naman nasa iyo ang Diyos eh, mawasa ka? Hindi. Siyempre, kahit siya nasa puso, hindi siya nawasa. Di ba, hindi siya nasira. Pagsamantala, nabuhay siya after 3 days. Pero hindi siya nasira. Hindi nakasira ang pamataan sa kaya kung bakit niya, dahil siya mainit. O hindi siya nakabalalo ng preaching about the kingdom of God. Diba? Hindi siya nasira. Paano masisira kung pangalan ng Diyos ay nakayunti? Pag nasira ka, ibig sabihin, wala ang pangalan ng Diyos. Hindi pwede magdawit sa kasalanan ng nasira ng Diyos. Hindi siya ganun. Hindi mangyayari kahit kailan. Kasi ang pangalan ng Diyos natin ay banal. Hindi mangyayari na kapag sa pangalan ay nasa sisira. Walang ganyan. Ikaw yun. Ibig sabihin, ikaw yun. Tayo yun. So now, kaya kung nasaan yung ating hari nasa buhay natin, tandaan nyo, yan ang protection natin. Amen. Amen. If God is in us, who can against us? Wala. Diba sa atin? O nasa ating Espiritu, sino dapat sa atin? Wala. Wala pwede makalaban. Kasi nasa yung Diyos. Amen. Now, para mamara ko, ito yung new covenant prevent. You are God's temple. Yan. Nakikita ko siya. Basta tayo. God's Spirit live in you. And His name is among you. And the kingdom of God is within you. His kingdom is within you. Yan. Tapos, kaya kahit ka nasaan, kahit ikaw ay nasa bahay, kahit ikaw ay nasa hospital, kahit ikaw ay nasa trabaho, kahit sa gitna ng problema, ito, stand because the kingdom of God is within you. Amen. Amen. Wala tayo tayo. Tumayo lang tayo na tayong pinag-aarayo. Wala tayong magiging talo sa lahat ng labanan kapag ang Diyos
ang paghahari ni Kristo ay nasa buhay natin. Amen? That means, hindi ka tatakbo sa kasalanan. Hello? Hindi ka tumatakbo sa kasalanan. Ha? Pangalawa, ha? Ay, baka mabalita. Pangalawa, hindi ka susuko sa takot. Hello? Sino dito sumusuko? Maraming klase ng takot. Takot ka magka-anak, takot ka magka-negosyo, takot ka makiwala ang asawa, takot ka makawal ang anak mo, takot ka sa problema, takot ka magbaksak ang negosyo mo, maraming takot. Pero sabi, hindi ka susuko sa takot. Ang tumatayo ng may pananampalataya, hindi ka susuko sa takot. Amen? Bakit? Hindi ka nakakapag-compromise. Wala compromising. Di ba? Dahil hindi mo pwede i-compromise ang pangalan ng ating Panginoon. You're standing faith because the name of the King dwells in you. Say nyo ako. Eh, walang dapat compromise. Tayuan lang. Yung salitang pananampalataya kayo. Maniwala kayo. Walang lugi. Wala akong nalugi at natalo ng merong Kristo sa buhay. Amen? Wala. Pag yung natalo kayo, ibig sabihin niya, ang Kristo sa inyo naka-out. Dapat mag-well. Ang nangyayari sa inyo, the Spirit of God is in and out. Minsan sa loob, minsan sa labas. Ang sabi, dwell. Yung sabi, dwell. Dapat manahan. Yung ibig sabihin. Now, the battle is not yours. Ito na po. Now, ganito. Pag meron may battle ganito, ganito ang ginawa na ni Haring Josaphat. Ang ginawa niya, lahat ng praise team, pasok! Pinag ito praise team. Lahat kami na lahat ng praise team. Lahat kami lahat ng praise team. Sila dito gusto mag-praise team. Ha? Sino ba gusto dito? Ang praise team. Sabi nila, Josephat, ito kasi ang border. O lahat ng praise team, pasok! Kayo ang pamuna! Wala sabi ng Diyos, wala kayong gagawin! Wala kayong gagawin! Sabi ng Lord. Ay, tapos, pinakunin na lahat ng praise team, lahat ng mga awit, at pinakapay niya, pinasamba niya, yung sabi. Chronicles. Do not be afraid, for the battle is not yours, but yours. Yeah, our role, ang trabaho lang natin, ang katukulan lang natin ay sumunod. Pero pagkatapos ay amen. Ang trabaho lang natin ay magaling makumuli. Ang trabaho nito ay magaling makumuli. Now, ito, hindi sinabi ng Diyos na wala kang gagawin, pero sinabi niya, hindi ikaw ang gagawin. Pero wala tayong gagawin. Hindi sinabi ng Diyos na wala kang gagawin. Pero sinabi ni Lord, hindi ikaw ang makikipag. Kaya sa natin, pag ikaw nakikipaglaban, ikaw yun. Pero pag si Christ nakikipaglaban, kahit anong sabi, si Christ na nakapagpapalos, duguan na. Nagpatuloy, ha? Siya makikipaglaban, pagkatapos siya nakapatuloy. Nasaksalita, kasahinitan pa ako. Tumutulong lang dito, wala pa rin tumutulong sa akin. Diba? Pwede ka magkita mo. Wala sa rin ko, ay, hindi, kasi alam ka kung sinong lumalaban. Alam niya. Now, dito, ay, dito na, ito yung strategy na ginawa dito sa tao. Yan, nauna pa rin, dito na, singer and first worship before warfare, habang sila sumasamba, the Lord set ambushes against enemy. Ayun po ang yan. Sinabi ko na, pinauna yung mga manata. Umabi nila, nagpuri Lord, habang ang Lord ang enemy ginagawa. Ang gagawin lang ng trabaho lang natin, ang sabi ng Lord, sumamba, magpuri, ay una, nadalangin na tayo. Tingnan mo gagawin nyo, sumamba, magpuri, at sasampitin nyo lang ang pangalan ni Lord, and the Lord battle, ay ginawa niya, ito ginawa niya, nilito niya. Hindi din ang confusion ang lahat ng kalaban. Nilito niya. Kaya sila mismo ay nagpatayan. Walang ginawa ang Israel, ang Juda. Sila lupat kasi nilito ng Lord ang kalaban. Kaya sila ang
yun? Yung, ano bang ibon yan? Trono ba yun? No? Katagalo? Uwak. Yan. Meron isang agila na habang lumilipad siya, ilipas na lipat na yung agila. Ginawa ng uwak, pumatong sa ibabaw. Pagpatong sa ibabaw, tinutuka at tinutuka yung agila. Tuka ang agila, pero hindi gumaganti ang agila. Ang ginawa ng agila, lumipad siya, inaleta at tumaan at pataas yung kanyang paglipad hanggang sa pinakamataas na paglipad, hindi na nakatiis ang uwa kasi hindi na niya kaya yung hangin. Doon bumagsak ang uwa. Ano yung siya ako? Hindi ginantihin ng uwa. Yung hangin ay pabagsak sa uwa. Dito gawin natin mga kapatid. Habang tayo inaaway at habang tayo problema, just lift up our hand to the Lord. Higher and higher. And God, the Father, ang Diyos ang nakikipaglaban sa atin. Minsan hindi natin kailangan kumilos. Hayaan natin kumilos sa Diyos. The battle is for God. Ano? The battle is for God. Hindi siya, walang dumanak na Diyos, basta tayo, kumilang sa kasama Diyos. So now, ito mga yung some reminder, so, let it be the reality. Kapag ang Diyos ang lumalaban, hindi ka talo, hindi ka muli, hindi ka kawawa. Amin ba? Kapag ang Diyos ang lumalaban, walang pwedeng matalo sa atin. Amen? Kaya huwag kayong magkakaroon ng doubt kay Lord. Ipagkatiwala nyo lahat ng mga problema nyo kay Lord. Sigurado, lahat ng problema may solusyon kay Lord. Amen? Hindi, minsan nakala mo delay ang Diyos, pero inadala pa niya ang total victory. Kaya minsan naiisip tayo lang magawa. Ang hindi mo alam, hindi delay si Lord. It's a, merong timing si Lord. Para sa'yo. Kaya minsan, gusto natin, nagmamadali tayo. Ang tagal naman yun. Eh, kung nagdalawa, ano tuloy? Tama na yung mali na tuloy. Yan. Saka, total victory. Yan natin. Parang dito naman nga tayo. Diretso mo na namin. Hindi ko ba lalagyan? So now, yung total victory, nakikita po natin ito sa Chronicles, 2 Chronicles 20:24. Meron po akong nilagay dyan. Yung total victory. Lagay na lang yan. Meron po akong nilagay, reminder. Marami pa po yan. Mga pero pa po tayo mo. Para mas makulay. Meron po dito, unahin ko na po yung salitang para magkaroon tayo ng total victory. Sabi sa una, ang una mong punto tayo, seek the Lord. Seek the Lord. Set your heart and mind to seek the Lord. Amen. Pangalawa. Ano pangalawa? Stand. Manatili tayong tumayo kay Lord. At ang pangatlo, the battle is not ours. Para tayo magkaroon ng total victory, set your mind and heart to the Lord, and then stand in the name of the Lord, and then tandaan nyo ang laban. Hindi natin laban, kundi ang laban ng Diyos. Minsan, yung fear ay dumarating sa atin, pero sabi, huwag tayong magkaroon ng pagkatakot. Huwag tayong magkaroon ng panik. Ipagkatiwala natin kayo. Ipagkatiwala natin kayo ganda. Minsan ganito po yan eh. Okay lang, hindi kayo lang. Okay lang, matatapo yan. Okay lang. No. Matay ko lang yung mga ganito. So, meron mga pagkakataon, sabi ko kanina, pag tayo nagkakaroon din ang tawag ng stronghold, pwede turn into treasure. Treasure nila. No. So now, pagka ito tinignan natin, sabi ng Bible, meron po akong pakinggan sa inyo para mas maganda. Nagso kong tayo. Yan, so, tayo nanda dito sa
So, babasahin ko na lang po sa inyo para makakita nyo kasi dito po basahin ito muli. Mas maganda ito muli. Sabi nyo, in total victory, enemy destroyed themselves, no fighting needed. God received all the glory. Ito yung truth. From fear to faith, from prayer to praise, from Christ to confess, from weakness to victory. And kanya, ulit ko ha. Ito yung mga ilang katotohanan sa kaharian nito. From fear to faith, from prayer to praise, from Christ to confess, from weakness to victory. Ito, remember this. Not every battle is sure. Not every problem needs your strength. Victory requires total surrender to the Lord of Lords. Amen? So mga kapatid, kaya kung ikaw, mga kapatid, kung ikaw ay nasa panahon na meron pang identity crisis, hindi ito may identity crisis. Pag meron pang identity crisis, puno-puno ka ng problema, puno-puno ka ng takot, yan. Pangalawa, sino dito dumadalan ng difficult situation? Yung mga mahirap na labanan ngayon. Sino mo dito? Huwag pinagkasa ka kayo. Kung meron kang tao dito na meron kang identity crisis, kung ikaw nakakaranas na isang may fit na kalagayan mo ngayon, difficult situation sa buhay mo, kung ikaw ay merong nasa panahon ng salita confusing, nasa panahon ka ng salita confusing, at ikaw ay nasa tinatawag na overwhelming battle, ito po ang gusto kong tulitin sa inyo. Hear the word of the Lord. Set your heart to seek the Lord. Stand in His presence and authority. Trust that the battle belongs to God. Amen? Tandaan po natin, kung nasa panahon tayo na lahat po ng klase ng problema at mga problema na tayo sa buhay, tandaan natin yung binanggit ko sa tatlong talata. Yung tatlong puntos. Set your heart to seek the Lord. Stand in His presence and authority. And trust the battle belongs to God. Amen? Tayo po lang kayo kayo. Anything, pwede 1, pwede 3, kasi napakaganda ng ating makina, dahil siguro pwede. So may mga kumaga po. Hindi mo po dito ang may battle. Kapatid. Gusto ko muna sa umagang ito, lahat naman tayo may battles. Iba't ibang klase. Pero, ang sabi yung pinag-usapan natin ngayon, pagkatiwala natin yung battles pero, amen? Hayaan ko ang Diyos ang makipaglaban sa battles natin. Pag tayo pinag ng battle, hindi kaya ng may natin yan. Hindi kaya natin ng may ang puno-puno tayo ng problema. Bibigay talaga tayo. Kung hindi ka bumigay at puno-puno ka ng problema sa isip, lalabas ang galit, lalabas ang init. Minsan magkakamali ka ng gumawa. Hindi ka nagagawa ng tama. Pwede ka dumating sa pagkatakaw, pwede ka dumating sa pagpapatay. Kasi yung mga natin, limited lang yan. May kapatidan lang yan na kung saan mo nila kaya natin. Pero kapag yung mind of Christ ang nasa atin, ang limited yan. Wala kang problema na hindi mo kayang lampasan. Because God is with you. Amen? Amen? Hindi magkakaroon ng limited lang natin. Kung si Lord ay palaging nasa atin. Pag tayo, limited lang talaga. So ngayong umaga, ipunta rin kayo sa isang pagkakataon na ipagkatiwala natin kay Lord ang totoong battle. Battle. Ngayon, paano po tayo magkikipaglaban kung hindi natin sinasaliksik ang Lord? Kung hindi tayo tatayo sa kanyang pangalan at hindi natin ibibigay sa kanyang laban. Magyayari niya. Seek the Lord. Sama niya natin si Lord. Sa mga prayer meeting, sa mga care group, kailangan gawa ng devotion ng mga para. Nakita po natin, wala na ang problema na meron tayo ng mga kapatid. Awitin po natin ito. Speak the name of Jesus. Hallelujah, Lord. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there's peace within your presence. I speak Jesus. I just want to
speak the name of Jesus. So every dark addiction starts to break. There is hope and there is freedom. I say Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. I just want to speak the name of Jesus. All of fear or anxiety. To every soul captured by depression, I say Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Okay po umaga. Declaring the power of God. Hallelujah. Mag-declare po tayo ng kapangyarihan ng Lord sa buhay mo natin. When we speak the name of Jesus, kung sinabi, kilala mo si Jesus kung ano yung dala-dala niya, lahat dala niya. Sabihin mo lang ang pangalan ni Jesus. Pwede kang sumalis sa sakit. Pwede masolusyonan ang lahat ng problema mo. Pwede maging masaya yung buhay mo. Lahat pwede. Speak the name of Jesus right now in your life. Hallelujah. Speak the name of Jesus in your life right now. Jesus is the Jesus head of the for kingdom the of God. family. Let's speak Jesus around. Sa magandang balitaan talaga. Shout Jesus from the mountain. Jesus is free. Jesus is the God. Forever enemy. Jesus for the family. I speak the holy name. Jesus.
Jesus, in the name of Jesus, you are healed. The problem is solved. Hallelujah. Walang bagay na hindi kayang gawin ng Lord. Gawin na sumagot ang ating Lord ay sa Diyos na himala. God sa God of impossible. Hallelujah, Lord. Sa mga nito, Lord, hinigyan ko namin ang pagkatagumpay, total victory. Dahil ang pangalan mo ay nakapungin po sa puso ng bawat sa atin at naniniwala kami kayo mga Lord. Ang victory, ang total victory ay naganap na sa bawat mga anak mo na ngayon ay nag-decide, Panginoon, na mag-pray ka sa buhay nila. Ito po ang aming pagkanamin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat po na ng Panginoon, mag-say amen! Sige po, dapat na po tayo sa aking nagkatena. Every time po, like po sinasabi, yung mga bata, pwede po namin bigyan. Every time. Pero po, sa gabay at tulong niyo po, itinutulong po natin bakit natin ginagawa. Amen? Dati nilimitahan natin ito. Pero, binibigyan na rin natin ng karapatan ng mga bata. Pero meron po kayong mga guideline. Lagi po kayo tutulong bakit na ginagawa ito. Ang alam po sa kasi alam po natin ito yung ating mga masulit ko doon sa Puerto Calvario. Kung paano siya naghirap, talagang dinalas niya yung sobrang total, parang total talaga sa kanyang buhay, mamatay siya. Na yung kanyang breath ay talagang kapusin at lahat ng umabot sa tulo sa kanyang nasimulan ng kanyang mamatay. Pero ginawa niya para sa kanya. Tumulo ang kanyang dugo. Kaya kayo mga kapatid, ito nanyang po yung mga regali, duman, cellphone yung galing dugo. Uli po natin dito, kahit mga tao, yan. So ngayon umaga ay tatanggapin po natin ito. Gawa po sa pagkanggap natin tumadala natin sa kanya, may ginawa sa akin. May ginawa siya sa akin. Kaya yung ginawa po niya sa akin, yan, alam mo, malulelewa ko natin. Hindi totoo panalo natin. Kung mamatay siya po sa ating Panginoon, tapos po siya ng Lord. Yan po totoo panalo natin. So ngayon umaga, gawin po natin ito. Lahat po natin ito.
ang tinapay na ito, isang kalarawan ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo, na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Sa alak po, ngunit inumin ang alak na ito na isang kalarawan ng bugog ng ating Panginoon sa Kristo, na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi po ng Bible, Matthew 5:8, mapapalan ang may malinis sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Tayo po lahat tayo tumayo at tayo nalahin sa sarang. Lord, di Panginoon, pinupuri na namin na nakilakan namin. Sinasamahan namin sa Panginoon. Lord, di po Panginoon, pagkawan po. Kailangan na namin Panginoon ang aming kabuhayan. Ang aming nagawa, ang salita, ang aming Panginoon. Kami po, kami Lord, po sa aming mga pagkukulang. Salamat sa mga pagkukulang. Sa mga limutuloy. Sa mga limutuloy. Lord, di po Panginoon, salamat po. Po, nangyari para sa inyong sakripisyo, sa inyong buhay, na ibigay para sa amin. Salamat po po. Mga Lord, patuloy namin sa inyong hanapin. Patuloy mga Lord, mahalin. Lumakas po ang tatlo ng aming pagkakulang sa inyo. Sa mga Lord, yung pagkakaroon nyo ay makita mo talaga sa amin. Hindi lang po sa amin, Lord, Lord, araw-araw sa buhay mo namin. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon sa inyong kapatigan. Salamat po sa inyong grace. Salamat po sa inyong pagkakulang. Lord, pinataas ka namin, pinalakihan ka namin sa ating Ama at sa ating sa ating. Maraming salamat po sa biyaya. Magpalang niyo sa akin ang biyaya na ating pakinggan at tatanggap sa mga. Sa pagkakataon ko na po, igubak na po tayo sa ating offering and tithes. Ang sabi nga po sa iyo, Corinto number 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sarili ko siya. Maluwag sa loob at hindi makipitan lamang sa pag-ibig ng Diyos ay kusang pagkakaroon. Kasabay din po ito ang sabi ng Malakias 3:10, dalhin niyo ng buong buo ang iyong mag-isang pagpakanin sa kahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin niyo ako sa bagay na ito, kung hindi niyo buksan ang mga pinayang ng langit at ibuhos sa inyo ang kasiganan po ito. Para po paunahan tayo sa ating panalangin para sa offering and tithes, sinatawagan ko po si Ate Lisa. Sige po, tayo po na namin. Yung po yung sinasabakan namin Ama. Salamat po Panginoon sa umaga ito. Thank you, O God, sa mga salita mo na pinanayag sa amin, O God. Thank you din po, Lord, sa mga lives battle namin, Panginoon, na patuloy namin na pagtagumpayan at mapagtatagumpayan pa sa tulong mo, Ama, na siyang nagbigay sa amin ng lakas ng pag-asa, Panginoon. Lord, salamat din po sa kalakasan, sa buhay ni Mayor Gomez, sa bawat hanap buhay, sa bawat business na meron ng mga anak mo, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay nagagamit mo, O God, para patuloy kami makapagbigay, makapagkaroon, Panginoon, sa inyo, makapagbalik ng mga bilaya na patuloy mong pinagkakaloob. Lord, bless these tithes, offerings, O God, love gifts, O God, na mula sa mga anak ko. At patuloy, Panginoon, na pagyabungin mo pa po, Panginoon, ang anumang meron sila, O God. Salamat, Ama, purihin ka sa Panginoon Jesus.
po, ipapakalat po tayo sa ating political reminders and announcement. Patuloy pa rin po ang ating gawain sa loob ng isang linggo. At para po sa ating prayer meeting every Friday, and this coming Friday po, ang leader po natin ay si Kuya Ernie at ang presider po natin ay si Kuya Mika. So ulit po, patuloy po ang ating panawagan para sa ating prayer meeting. So hindi po nababago ang ating time and place. Alas 7 pa rin po ng gabi sa Sulipan. And para po sa kalagdagang announcement, so ito po ay gawain para sa kabataan. Ito po ay in preparation para sa youth camp. So may mga Sunday po na magko-conduct ng mga gawain para sa kabataan. And today po, later at 2 p.m. dito po sa ating church ay ating po gawain para sa mga kabataan. So pinapaalalahanan po ang mga magulang na kausapin na po ang inyong mga anak. Sa ganang po alas 2 ay pupunta po dito sa ating church para sa ating gawain. So as early as 2 p.m. po sana ay makapunta na sila dito. And again po, yung gawain po na po sa kabataan ay hindi lang po ngayon, may mga susunod pa po. At maging updated na lang po kayo sa ating GC at ating pong mga magulang ay inaasahan na pakiisa po ninyo na kausapin ang inyong mga anak. So ito po ay ages 30 and above. And again po, kahit matanda ka na, basta wala ka pang asawa, ikaw po ay matataan. Okay po. Ayan, so tinatawagan ko lahat, kahit matanda ka na, anong edad mo man, kung wala ka pang asawa, ikaw ay isa pa din kabataan. So inilalahan po din po kayo sa ating gawain. Ayan, so ngayon po, ay dumako na po tayo sa ating pagbati. So ngayon po ay first Sunday of February. So ito na po, magdiriwang na kanilang karawan this month. buwan. At again po, kung sino po yung mga hindi nakasama doon po sa presentation, marilang po ng message po sa direct or kahit kami po para may sama natin. And again, hindi po natatapos ng February, i-replay po natin everything ang ating yan, yun lamang po. And again, after po ito, o yun po natin kalimutan na ating kanya-kanyang care group. Bawal na po tumakas. Ayan, magintay po tayo para sa ating mga gawa. So yun lamang po. Sa araw na to, maraming salamat po sa lahat. And may God bless us all. Sige po, tayo lahat ay muling tumayo at tayo ay muling aamit sa ating Panginoon.
gawain sa place po nila Kuya Erwin sa Sullivan. Again po, kalalakihan, on Thursday, this coming Thursday na po iyon, gawain po kila Kuya Erwin sa Sullivan. So ito naman po, i-announce sa ating GC. Maraming salamat po.